Hallelujah. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael ay kaniyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko, sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kasama ng mga anghel at arkanghel, ating papurihan at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Sapagkat sa langit, pulu-pulutong na anghel ang walang tigil na nagpupuri sa trono ng Diyos. Araw-araw, kada minuto, ang mga anghel na ito ay sumisigaw at nagdarasal ng Hosana, sapagkat ang pagpupuri sa Diyos ay walang pipiliing lugar, walang pipiliing pagkakataon, at walang pipiliing oras. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng 3 arkanghel. Sino po yon? Rafael, Michael, at Gabriel. Ano po yung pagkakatulad nila? Lahat sila ay may salitang El. Kaya kung ang pangalan mo ay may El, kasama ka ng Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng El, God, Diyos. Kaya Michael, Archangel at silang 3 ay mga kalakip, katuwang, katulong ng Diyos sa pagbibigay ng biyaya. Kaya nga po kapag September 29, pinapalitan ko ang aking pangalan. Ang pangalan ko po, ang tunay ay Edgardo. Kapag ganitong araw, ginagawa kong Elgardo para ako ay makasama, makakonekta sa Diyos. Ang ating pong ebanghelyo ay pagpapakita ng ating Poong Jesus Nazareno sa darating na panahon.
Kaniyang sinabi kay Natanael at sa lahat ng nakikinig sa kaniya, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Nangangahulugang sa presensya ng Diyos, laksa-laksa, libu-libong anghel ang nasa kaniyang harapan. Kapag po tayo'y nagmimisa, hindi lang po tayo ang umaattend. That's 100% sure. Hindi lang tayo. May mga anghel na nagdiriwang na kasama nating nakikimisa, nakikiisa sa sambayanan sapagkat ito ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya kung kasama natin ang anghel, tayo ay kailangan ding maging katulad nila na nagpupuri at sumasamba sa Diyos sa oras ng misa. Hindi ka makikichismis sa katabi mo. Hindi kayo magkukwentuhan. Tayo ay makikiisa sa trono ng Diyos sa kaniyang banal na hapag. At habang tayo ay nagdiriwang, tayo ay aawit, tayo ay makikiisa kung papaanong ang trompeta ng mga anghel ay paulit-ulit na tinutugtog sa langit. Masasanay ka na pagdating natin sa langit, kasama natin ang mga anghel na ito. Ayaw mo pa ba? Aayaw ka pa ba? Kung ang kasama mo ay mga banal, na ngayon pa lamang tayo ay sinasanay na sa banal na Eucharistia. Kaya kung ano ang dami natin sa araw na ito, times 10 ang pagdiriwang ng mga anghel dahil alam nilang kaya ka naririto ay nakikiisa ka sa pagpupuri sa Diyos sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen? Pupunta ka dahil may kasama kang anghel. Hindi ka pumunta dito na kasama mo ang demonyo. Dahil ang demonyo kayang pumasok dito. Ang demonyo kayang katabi mo. Ang demonyo kayang mag-antanda. Pero ano hindi kayang gawin ng demonyo? Ang magpuri at magpasalamat sa tunay na Diyos na siyang Diyos ng mga arkanghel na ito. Kaya saan ka papanig? Papanig ka sa kakampi ng Diyos para pagdating ng panahon at katapusan ng aking paglalakbay, ako ay magiging kasama niya at pupuri sa Diyos 24/7 at magpapasalamat sa kaniyang walang hanggang biyaya. Pagkatapos ng araw na ito, ang anghel na dala ninyo pagpasok ay siya ring anghel na magiging kasama ninyo at magsasabi sa inyo ng mabuti na dapat gawin bilang Kristiyano. Totoo na hindi lamang tayo ang nilikha dahil mayroong mga spiritual na bagay na hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao. Pero pinag-iisa ito ng Diyos dahil sa kaniyang kapangyarihan. Pinag-iisa niya ang kaisipan natin at ng mga anghel upang makita natin na ang tunay na pananampalataya ay nag-uumpisa sa pagpapakumbaba at pagpupuri sa Diyos hanggang kamatayan. Walang bibitaw, walang aalis, sapagkat tayo'y ginagabayan ng mga anghel na ibinigay ng Diyos hanggang sa katapusan ng ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.